Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Shackle Hudas, Lodi Anisa Dico, Lodi Dark 21, Lodi CNC 1, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Reddy Estro, Lodi Roldan Ricario, Lodi Marlon Memoria, Lodi Roel Amparo, Lodi at Kalbo Anime. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-100 na kabanata, sa pagpapatuloy. Napahawak sa baba si Jang Hong na sinabi niya na hindi ganong klaseng damdamin, pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod. Kaya eto ang tanong ko. Tumingin sa gilid na sinabi niya na kung sakali mang dahil sa anumang dahilan. Lumapit si Bingbek sa kanya ng ganoon, dapat ba akong kumilos? O kaya ang ating mga shadow, para alisin o bantayan siya. Dagdag pa niya habang makikita ang mga mata na kung ganoon, iniisip ko kung dapat na ba akong magmadali at maghanda para sa pagreretiro. Dahil sa huli, medyo seryoso ako tungkol sa mga ganoong klaseng damdamin. Naalala niya ang kanyang iniwang babae na sinabi sa kanya na ikaw ba si Hang Shekjiang? Nagkaproblema ang mga sister ko. Salamat sa pagtulong sa kanila para makatawid sa harang. Sumagot siya na buti na lang hindi pa huli. Itong binibini, maaaring galing ba si Miss sa pamilya Bloodbong? Winasiwas nito ang kanyang espada na sinabi na tama yan. Kung hindi ka mananalo, imposibleng magpakasal. At pagkatapos ay mapapakinggan ang mga pagtama ng mga espada. At ilang sandali pa ay makikita ang espada na umiikot sa ere. At pagkatapos ay bumaon sa lupa. Nakatutok sa leeg ng babae ang espada ni Jang Hong na noon ang gamit pa niyang pangalan ay Hangsek. Na sinabi niya na dahil dito, nakapasa ba ako? Hinawi nito ang espada ni Jang Hong na ikinagulat nito na nabilis na papalapit sa kanya ang babae. At hinawakan ang kamay niya na may hawak na espada. At pagkatapos ay inilapit ang mukha ng babae sa mukha niya na sila ay nagkatinginan na sinabi sa kanya nito na sinabi mong may ilang iba ka pang panukalang kasal. Kaya bakit pinili mo ako? Talaga bang gusto mo akong pakasalan? Tahimik na pinagmasdan siya ni Jang Hong. At pagkatapos ay sinabi niya dito na sa hindi maipaliwanag na dahilan, iyon talaga ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ba pwede nating palagwin ito ng paunti-unti lang ng ganito? Balik sa kasalukuyan, nakaupo siya na nakalagay ang kamay sa ulo na tahimik lang. Na nakapikit, naiisip niya si Nanggong Jin na sinabi niya na nauunawaan ko. Susubukan kong alamin kung hanggang saan ko sasabihin kay Master. Pero sa ngayon, ipagpaliban muna ang usapin tungkol sa pagreretiro. Dagdag pa niya sa kanya na at sa anumang pagkakataon nasaktan ng taong yun siya. Sa oras na yun, ni ikaw o ako ay hindi kayang hulaan kung ano ang gagawin ni Master pagkatapos. Habang nasa kainan sila malalim pa rin siyang nag-iisip na bakit kailangan ko pang alalahanin yun matapos ang lahat ng taong lumipas mula nang bumalik ako sa akademya. Patuloy nitong pinaaalala sa akin ang nakaraan. Nang mapansin siya ni Junho sinabi niya na Jang Hong, hindi ka ba komportable? Kung hindi ka kakain ng maayos, magkakaroon ka ng sakit sa tiyan. Sumagot siya na Haze, wala lang talaga akong ganang kumain. Nitong mga nakaraang araw, ewan ko ba kung bakit, pero sumasakit ang ulo ko. Sangdamo ka lang dala ni Ryong pagkain na sinabi niya na hindi ba sintomas yun ng yugto ng menopause? Napatingin sa kanya si Hyorong na sinabi niya na Ryu yun. Nandito ka. Hindi ka namin nakita kanina kaya nauuna na kaming kumain. Nainis naman si Jang Hong na sinabi niya na anong klaseng tao ang magme-menopause sa edad na 25. At kung sakaling mangyari yan, kasalanan mo yun. Napunta ka ba ulit kung saan-saan at nagdulot ng aksidente? Habang papaupo siya napahinga siya ng malalim na sinabi niya na anong aksidente ang sinasabi mo? Puro mabubuting bagay ang ginagawa ko na may mabuting hangarin. At pagkatapos isang papel ang inabot niya kay Junho na sinabi niya na sige na. Kunin mo ito, para sa allergy mo. Nagtatakang inaabot naman ito ni Junho. Na napatingin dito si Jang Hong na napasabi na iyan. Napatayo si Hyorong na sinabi niya na hey, na-late ka ba kasi sinusubukan mong pumatay ng tao? Saan ka napunta? Nakahanap ka ba ng misteryosong elixir? Sumagot sa kanya si Ryu na hindi ako sigurado kung maituturing mo itong elixir. Napakrus siya ng kamay sa katawan na sinabi niya na pero isa itong espesyal kong sikreto na maaaring magdala kay Junho sa panibagong antas. Siguro maaari mo itong tawaging parang isang therapy?
Dagdag pa niya habang binuksan ang papel ni Junho na pwede kang pumunta bukas sa lugar na nakasulat dyan at ipakita ang papel. Maaaring abutin ng kaunting oras, pero malamang ito ang pinakatiyak na paraan, kaya huwag kang mag-alala. Na sinabi sa kanya ni Junho na talaga. Ito, paano ko ba maipapahayag ang pasasalamat ko sa iyo dahil dito? Makikita ang nakasulat na ang nakalagay ay Mr. Yomdo. Ang pangalan ko ay Junho Yoon, dumating ako rito sa utos ng isang napakalakas na batang master. At pagkatapos ay makikita ang silid na ito. Malakas na tumatawa ang nasa gitna. Dagdag pa nitong sinabi na kaya syempre, matagumpay na natapos ang misyon. Kahit na tinulungan nila ang isang binahang nayon, nakarating pa rin sila halos sabay sa mga Blue Dragons. Sinabi naman nito na ibinuka ang palad na kung naantala pa sila ng kaunti, maaari na silang tuluyang matalo, kaya tiyak na natulungan nila ng maayos ang mga taga-nayon. Dagdag pa niya na naiisip ang Jujak Group na tinulungan nila muling itayo ang mga bumagsak na bahay at mga dam. Hindi lang nila iniwan ang kanilang mga kabayo na ibinigay ng akademya para tulungan ang mga taga-nayon, pati ang buong koponan ng Jujak ay tumakbo pa gamit ang kanilang mga paa. Sinabi naman ni Mr. Ice Cube na malinaw nilang naipakita hindi lang ang kanilang kakayahan, kundi pati na rin ang kanilang katwiran at pagkatao. Sa katunayan, matapos ang kanilang ginawa, ang tunay na tagumpay ay dapat mapunta sa koponan ng Jujak at hindi sa koponan ng Blue Dragons. Napasabi ang kanyang kaharap na tama, yun. Pumikit itong umiling na sinabi niya na pero hindi natin pwede gawin yun. Kahit mahusay ang pakikipagtulungan ng koponan ng Jujak, ang mga patakaran ay patakaran pa rin. Hindi natin pwede baguhin ang resulta kung sino ang panalo o talo batay sa sariling paghuhusga. Napatingin ito sa kanya na sinabi na tama ang sinabi mo. Dagdag pa niya na kung nagkaroon ng Blue Dragons ng parehong pagkakataon tulad ng koponan ng Jujak, malamang gagawin din nila ang pareho at tatakbo ng mabilis hanggang marating nila ang akademya. Sinabi naman nito na pero kahit ganoon, ang hindi pansinin ng ginawa ng koponan ng Jujak ay medyo. Paano kaya kung ideklara nating tabla na lang sa pagkakataong ito? Na sinabi nito sa kanila na sige, gawin natin yun. Marami ng magandang balita nitong mga nakaraang araw. Ang kamanghamanghang pag-unlad ng koponan ng Jujak, ang pagtanggap ng 7 Diyos na espada, at pati si Yomdo na naging ating instruktor. Nang marinig ni Mr. Ice Cube ang pangalan ni Yomdo agad itong napasimangot. Na sinabi pa ng clan leader sa kanila na tila ang bayani ng espiritu ng Taeguk ang nag-aalaga sa akademya nitong mga araw na ito. Ang Taeguk ay isang salitang Koreano na kahawig ng salitang Chino na Taiji na nangangahulugang pinakamataas na sukdulan. Biglang isang boses sa labas ang nagsalita na Ginoo. Dumalaw sa atin si nakatatandang Yomdo na may dalang kahilingan. Napatingin sila dito na sinabi ng clan master na nakatatandang Yomdo. O dapat ba naming tawagin ikaw na Grandmaster Yomdo? Pakipasok po. Nakatungong sinabi naman ni Yomdo na paumanhin. Ako, may agarang kahilingan po. Namumuti ang mata ni Mr. Ice Cube na napahinga ng malalim na naiisip niya itong manok na nagbubuga ng apoy. Na sinabi naman ni Yomdo sa kanyang isip na Icy. Bakit ka nandito? Sinabi naman ito sa isip na kaya ngayon. Dumating ka para humingi ng pabor? Tingnan natin kung gaano kaseryoso ang kahilingang yon. Sinabi naman ng clan master na hehe, maligayang pagdating, Grandmaster Yomdo. Naiisip ko kung anong klaseng kahilingan ang nagdala sa iyo sa akin ng personal. Tumayo ito ng tuwid na sinabi niya na gusto kong ipagkatiwala mo sa akin ang koponan ng Jujak. Makikita ang mga imahe ni Ryo sa kanyang paligid ng ulo na sinasabi sa kanya. Na kung matalo muli ang koponan ng Jujak, alam ninyo kung ano ang mangyayari. Di ba, mga minamahal kong estudyante? Dagdag pa ni Ryo sa kanya na hanggang matalo ng koponan ng Jujak ang Blue Dragons, ang inyong sahod ay hahadlangan at ibabawas. At pagkatapos sinabi niya na tila kailangan nilang maging mas malakas. Kaya gusto kong tingnan sila sa labas ng mga klase sa akademya. Nagulat ang clan master na sinabi nito na ikaw mismo Ginoong Yomdo. Ang ibig mong sabihin? Kung ganoon, mas magiging pasasalamat ako kung magagawa mo ito. Mukhang may nagawa silang mabuti para sa isang nayon ngayon. Tahimik na naiinis si Mr. Ice Cube na sinabi sa isip na hindi pwede. Ang taong ito na hindi kailanman nagkaroon ng disipulo dahil nakakainis na ugali. At ngayon, ginagawa niya ito. Ano kaya ang balak niya? At pagkatapos sinabi niya kung iyon ang kaso, ako na ang magiging responsable sa Blue Dragons.
Dagdag pa nito habang tumingin kay Yomdo na kung si Grandmaster Yomdo ang magiging in charge ng koponan ng Jujak, kailangan ko rin ng isang nakalaang instruktor para sa Blue Dragons. Para maging patas, naiinis na tumugon sa kanya si Yomdo na sinabi niya na dahil pinag-uusapan mo ang patas, hindi mo ba dapat dagdagan ng isa pang tao para magturo sa Blue Dragons bukod sa iyo? Sa huli, baka hindi ka lamang sapat para may kumpara sa akin. Kalamdong sinabi pa ni Mr. Ice Cube na habang nakangiti ang imahe niyang Niebe na hindi ba ako dapat ang magsabi sa iyo niyan? Sa huli, wala pang pagkakataon na natalo mo ako, kahit minsan lang. Sinigaw naman ni Yomdo sa kanya na naglabas ng enerhiya na sinabi rin na ano. Tapos ka na ba sa pagsasalita? Kitang-kita naman na hindi mo pa ako natalo. Hindi ba? Dagdag pa niya sa isip na ang salot na malas na yan. Bakit siya nakikialam dito? Nagulat ang clan master na sinabi niya na kung pareho kayong sabik na alagaan sila, aba, abangan namin ang labanan ng Jujak Team at Blue Dragons. Nakapikit ding sinabi ng nak-agree ng damit na ang. Napaka hindi inaasahang bagay naman ito. Dagdag pa sa kanila ng clan master na good luck sa inyong dalawa. Natumugon si Mr. Ice Cube na oo. Sinabi naman ni Yomdo na ipagkatiwala niyo na lang po ito sa akin. Dagdag pa niya sa isip na humanda kang walang hiya. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang buwan sa langit at mga bituin na kung mahuli ko ang kalahati ng mga buwisit, sisiguraduhin ko na mamumugad sila ng pasa. Sumapit na ang umaga na makikita ang gusaling ito. Sinigaw ni Ryu na lipad. Thunderhawk, 3 hakbang pakaliwa, 2 hakbang pakanan. Napapalakpak naman si Hyorong na sinabi niya na ginawa nga ba yun ng ibon? Bale, kumusta na si Junho ngayon? Sinabi naman ni Janghong na hindi ko alam. Kapag naiisip ko lang kung ano ang maaaring ginawa ng alien kay Junho, nakakaramdam ako ng masamang pakiramdam. At pagkatapos makikita na hawak ni Yomdo ang sulat na dala ni Junho na binasa niya ito na sinasabi na Ginoong Yomdo, ang pangalan ko ay Junho yun. Dumating ako rito sa utos ng isang napakalakas na batang master. Dagdag pa sa kanya ni Ryu na kaya gumawa ka lang ng paraan para hindi siya matamba habang nakikipaglaban. Sigurado akong kaya mong gawin ang ganoong kadaling bagay, di ba disipulo? At pagkatapos ay tumingin ito sa kanya na sinabi na ikaw ba ay may sakit yun Junho? Sumagot siya na walang akong sakit. Pero, meron. At pagkatapos ay may madilim na reaksyon ng mukha si Yomdo na tumuro sa gilid na agad na naintindihan nito ni Junho. Mabilis itong tumakbo habang sinasabi na okay po. Nagtataka naman sa kanya ang grupo ng Jujak Group na nakatingin sa kanya. Sinabi ni Gang Sang sa kanyang sarili na ang taong yun ay ang sikat na si Yomdo. Sinabi din sa kanyang sarili ni Hyunwon na nakakaramdam ako ng masamang pakiramdam. Dagdag pa ni Jin na kakaiba, bakit kaya parang naiiba ang pakiramdam ko? Hinatak niya ang kanyang espada habang sinabi na ang pangalan ko ay Yomdo, at mula ngayon, ako ang magiging in charge sa inyong lahat. Dagdag pa niya habang tinutok ang espadang umaapoy sa kanila na halika. Nakakainis ang isa-isa, kaya halika at atakihin ninyo ako ng 3 sabay-sabay. At dito na po nagtatapos ang ika-100 kabanata. Ika-101 kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Gang Sang na oo. Kaming 3 at maaari ba kaming gumamit ng totoong espada? Napasabi naman ng mahina si Hyunwon na sa hindi maipaliwanag na dahilan, naglalabas siya ng ganitong nakamamatay na aura. May galit ba siya sa atin? Dagdag pa ni Jin na kakaiba. Kahit na iba ang hitsura niya, pamilyar ang amoy niya. Sinigaw sa kanila ni Yomdo na oo. Hindi ba sa tingin ninyo kailangan nating suriin ang inyong kakayahan para maayos na matukoy kung anong pag-unlad ang dapat gawin? Dagdag pa niya habang nagtatakang nakatingin sa kanya ang mga ito na sa pag-atake ng 3 sa akin. Dapat kahit papaano matandaan ko kung sino-sino ang bawat isa. Napasabi si Gang Sang na kaya pala hindi pa niya tinanong ang mga pangalan natin. Dagdag pa ni Hyunwon na hindi pwede yon. At ewan ko ba, pero tiyak na may galit siya sa atin. Dagdag pang sinigaw sa kanila ni Yomdo na makikita ang 4 na babaeng nakatingin sa kanya na 2 na lang ba ang natitira sa huli? Kaya ang 4 na babae at ang may sakit na bata ay pwede nang sabay-sabay umatake mamaya. Napailing si Junho na namumutlang napayakap sa kanyang sarili. Sinigaw pa ni Yomdo sa kanila na anong ginagawa nyo. Sumugod na, binunat ni Gang Sang ang kanyang espada na sinabi niya na sige,
simulan na natin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi ko maintindihan ang nangyayari pero, mag-focus muna tayo sa ngayon. Na mahinang sinabing nakapikit naman ni Hyunwoo na hindi ba ang palayaw ni Grandmaster Yongdo ay Burning Sword. Ang kanyang personalidad ay talagang tugma sa kanyang reputasyon. Dagdag pa ni Dang Sam na baliw ang taong ito. Dagdag pa niya sa isip na hindi mo pa talaga nakikita kung gaano kalupit ang kanilang mga espada. Hindi ka ba mapapahiya kung matalo ka nila? At pagkatapos gumamit si Gang Sang ng kanyang kasanayan na Thousand Thunder. At si Hyunwoo naman ay gumamit ng kanyang kasanayan na Nine Palace. At si Dang Sam naman ay gumamit ng kanyang kasanayan na Autumnal Mountain Soul. Sabay-sabay nilang ginamit ang kasanayang ito na sumugod kay Yongdo na sinabi niya na hindi naman masama. Hindi talaga masama ang inyong kakayahan. Pero, malakas niyang winasiwas ang kanyang espadang umaapoy sa mga ito. Gamit ang kanyang kasanayan na Flames 17 True Red, Flames Sword. Na sinabi pa ni Yongdo sa kanila na mahaba-haba pa ang lalakbayin niyo. Na tumalsik ang mga ito pabalik habang mga dumadaing ng sakit. Na makikita ang makapal na usok sa lupa. Na sinabi ni Yongdo kay Gang Sang na makakapal na kilay. Na sinabi rin kay Hyunwoo na manipis na mata. At kay Dang Sam na at ikaw, na langaw. Lubos ko nang naintindihan ang mga walang kwentang kakayahan ninyong tatlo. Habang nakatingin ang mga babae sa kanila sinabi ni Sansa na ang mapalipad niya sila ng ganoong layo. Grabe, sobrang tindi ng puwersa. Nag-aalalang sinabi naman ni Jin na Gang Sang, ayos ka lang ba? Natahimik lang na hawak ni Okhyong ang kanyang espada. Na naiinis ding sinabi ni Moon Hai na bakit siya nakangiti. At paano niya nagawang tawagin si Dang Sam na langaw? Ikaw, ipaghihiganti kita, Dang Sam. Na napatayo naman ng tuwid si Junho na pinagpapawisang tumingin sa gilid. Makikita si Nohak, Jium, at Hwangbo na sinabi ni Yongdo na ngayon naman, susunod na tatlo, lumapit kayo. Napasabi si Jium hawak ang sandata niya na akala ko sobra na kung sabay-sabay silang umatake ng tatlo. Pero sila pa ang napahamak, at bakit ganito ang ginagawa niya sa amin? Nakangiwi naman ang mukha ni Nohak na sinabi rin na putya. Baliw din tong asong apoy. Natahimik lang na nakatingin si Hwangbo. Sinigaw pa sa kanila ni Yongdo na sumugod na kayo, ipakita nyo ang meron kayo. Agad na sumugod sa kanya ang tatlo ng sabay. Tulad ng nauna inatake sila ni Yongdo gamit ang kanyang umaapoy na espada na mapapakinggan ang mga ungol nito sa sakit. At pagkatapos makikita ang mga itong nakahandusay na sinigaw sa kanila ni Yongdo na pulubi. Mataba, at mungheng buwisit, kayo ay mas nakakaawa pa kayo kaysa sa mga nauna sa inyo. Seryoso ba to? Na sinabi sa kwento na ang sandata ni Fatty ay mukhang keyboard o typewriter. Siguradong isa siyang keyboard warrior. Haha, at pagkatapos sinabi ni Yongdo na ngayon, sa wakas, ang sakitin na bata at ang mga babae. Ipakita nyo rin ang mga kakayahan nyo. Sabay-sabay kayong lumapit. Sumugod si Junho habang sinasabi niya na dahil umabot na sa ganito, kailangan ko na ring gawin ang lahat ng makakaya ko. At pagkatapos ay makikita ang malaking pagsabog ng apoy. At lumipat ang eksena kung saan naglalakad silang sinabi ni Jang Hyung sa kanya na bakit kailangan ng Thunderhawk mo na gawin ang mga walang kwentang training na yan. At ang pag-roll sa unahan at pag-backroll ba ay tinatawag na training? Sumagot siya na syempre. Para hindi siya maging inihaw na lawin kung saan-saan sa magulong mundong to, normal lang ang basic training. Sinabi naman ni Hyorong na may punto nga naman siya doon. Sinabi pa ni Jang Hong na ano pa kaya, baka pati pagsakay ng kabayo. Papagawa niya sa lawin. At pagkabukas ng pinto ni Hyorong nagulat siya na napasabi na bakit ang pintuan namin ay bukas. Sinabi naman ni Ryu na ayon. May nakahiga sa sahig. Sinabi rin ni Jang Hong na hindi ba't isa yung mutated na bangkay? At nang makita nila ito napasigaw ng malakas si Hyorong na Junho. Makikita si Ryo na napalagay ng daliri sa tainga na sinabi sa kanya ni Jang Hong na Ryo yun, hindi ka naman humingi ng kung anong kalokohan kay Master Yongdo, di ba? Na sumagot siya na hindi. Humingi lang ako ng tulong na ayusin yung allergy ni Junho. Sinabing muli sa kanya ni Jang Hong na huwag kang magsinungaling. Hindi ba imbes na ayusin mo yung allergy ni Junho, hiniling mo pa na kumapit siya sa buhay habang kalahati na siyang nakalubog sa kabaong? Muli na naman siyang sumagot na syempre hindi, malaking hindi pagkakaintindihan lang yun. Itinuro ni Jang Jong ito na sinabi pa niya na kung hindi,
Dapat may kinikimkim na galit si Master Yongdo kay Junho para gawin siyang parang bangkay. Napatingin din si Hyorong na sinabi niya na Junho, kumusta ang pakiramdam mo? Sumagot ito na namumuti ang mga mata na ayos lang ako. Lahat ng ito ay dahil hindi ako naging sapat na malakas. Napagilid ng ulo si Ryo na sinabi niya na ayan sabi ko naman sa'yo diba? Ayos lang siya, kaya ano bang problema? Napasigaw sa kanya si Jang Hong na sinabi na sinasabi mo bang ayos lang na magmukha siyang ganyan? Kahit ano pa yan, hindi ko na pwedeng palampasin to. Tama na, ire-report ko to at ititigil na ang walang kwentang training na to. Napabango naman si Junho na sinabi na yan. Huwag, gusto kong ipagpatuloy ito, ang espesyal na pagsasanay. Sinabi pa niya habang nanginginig ang katawan na hindi. Sa totoo lang, ayoko na ulit gawin. Pero kailangan ko. Dagdag pa niya habang naiisip ito na hindi pa ako kailanman tinuruan ang ganoong matindi at mabagsik na pagsasanay dati. Sinabi pa sa kanya ng elder na ito na anong ibig mong sabihin na turuan ka. Ni hindi mo nga kayang isagawa ang plum swordsmanship. Dagdag pa nito sa kanya na kung sakaling bumagsak ka ulit, ako lang ang kakamuhian ni Tae Sabunim. Kalimutan mo na yan at matulog ka na. Sinabi pa ni Junho na naalala ang kanyang ginawang pagsugod na pero para kay Grandmaster Yongdo. Sobrang tindi nito na mararamdaman mong parang nanganganib ang buhay mo. Nasinigaw pa sa kanya ni Yongdo na oy, batang may sakit. Ang iba pa, malayo pa ang lalakbayin nila, pero pagdating sayo, nasa antas ka na kung saan mas malakas pa ang daga kaysa sayo. Ikaw ang taong pinakamahina na pinakanangangailangan ng pagsasanay. Sinabi pa ni Junho na kahit matapos akong bumagsak, paulit-ulit niya akong pinapabangon tapos ibinabagsak ulit. Sinabi pa niya na malalim ang paghinga na ito ang unang beses na naensayo ako ng ganito. Hindi ako titigil, magpapatuloy ako. Nagulat ang dalawa sa kanilang napakinggan kay Junho, na sinabi naman ni Ryo sa kanila na ayan Sinabi na mismo ni Junho. At pagkatapos makikita ang mga larawan sa pader na may nagsasalita na hindi ko alam anong ibig mong sabihin. Maliban na lang kung baliw ka. Sinabi pa ng matabang ito na hindi ko kayang gawin yan. Ang love club natin ay walang hanggan. Iniisip mo ba na basta-basta ko nalang itatapon ang mga kayamanang ito? Na sinabi ng dalawang ito na hindi ba tayo galing sa madilim papunta sa maliwanag? Akala ko pumayag ka na sa proposal ng lalaking yun? Dagdag pa ng isa na tama, at dahil pumayag na tayo. Hindi ba dapat kasama rin ang mga kayamanan sa loob ng club natin? Umalma ang mga ito na sinigaw na walang paraan. Pinag-ipunan natin to gamit ang dugo at pawis natin. Ang pagmamahal ay hindi kasalanan. Dagdag pa ng mga ito na kailangan mong maintindihan na hinding-hindi na natin muling makokolekta ang mga kayamanang ito sa buong buhay natin. May sense ba yun? Tama, hindi tayo katulad ng ibang maniakis dyan. Sinabi naman ng nakapulang ito sa kanila na naiintindihan ko naman kayong lahat. Pero kung hindi natin tutuperan ang kasunduan, hindi mo ba iniisip na jejebay nila ang lugar na to? Nagkatinginan ng dalawa na sinabi ng nag-agree na sigurado ako na gagawin nila. Naka-espiya na kami sa kanila dati at nakita namin ng personal ang kanilang mga kakayahan. Dagdag pa ng isa na hindi biro ang mga yun. Lalo na si Ryo yun, parang tunay na Diyos ng pagkawasak siya. Naalala ang pangyayaring ito na sinabi pa na hindi ko alam ang ginawa niya. Pero dahil sa sobrang bilis, nagdulot ito ng kidlat o bagyo. Sinabi pa nito na sa totoo lang, may isa pang bagay na bumabagabag sa akin. Naiisip niya ito na sinabi pa na totoo na tinitingnan tayo bilang walang iba kundi mga manyakis, kahit na si Cholji at Sohai ay nag-e-enjoy lang. Sinabi naman ni Cholji hindi naman yun nakakatawa. Gusto ko rin minsan tratuhin ng may dignidad. Dagdag pa ni Sohai na tama. Minsan pinaparatangan pa tayo ng mga bagay na hindi naman natin ginawa. Sinabi pa nito sa kanila na anyway, itabi muna natin ang dalawang masochist na kaibigan na yon. Ang tinutukoy niya ay parang isang Dagdag pa nito na makikita ang mga babaeng ito na tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, Sojourner, magiging lugar ito kung saan makakakuha ang mga estudyante o disciple ng iba't ibang impormasyon. Pero hindi tungkol sa sukat ng katawan o anumang manyakes, kundi sa halip ay kapaki-pakinabang at talagang makatutulong na impormasyon. Pangalawa, batay sa impormasyong yun at sa iba't ibang karunungan.
Magiging lugar ito na magbibigay ng kapaki-pakinabang na payo sa mga estudyanteng umiibig at naghahanap ng mainit na relasyon. Pero syempre, kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na halaga, di ba? Sinabi pa ng nakapula sa kanila na at sa totoo lang, talagang gusto ko ang mungkahi niya para sa club natin. Sa huli, ang club natin ay kilala lang sa mga manyakas na bagay sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon. Kahit na sa ngayon ay kilala lang ito sa tiyan mo, ngunit balang araw. Magtatapos din tayo. Napatakip naman ito sa mukha na sinabi na at kapag nag-graduate na tayo, kung malalaman ng ating clan ang ginagawa natin, mapapahiya tayo sa buong buhay natin. Dagdag pa ng isa na tatawagin tayong mga manyakes at walang kwenta sa buong buhay natin. Sinabi naman ng mataba na oo, tinanggap ko nga ang mungkahi ng lalaking iyon habang iniisip kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap pagkatapos nating mag-graduate. Pero hindi ibig sabihin na kailangan na lang nating tiisin ang gusto niyang gawin. Dagdag pa nitong may madilim na reaksyon ng mukha na sa huli, mas gusto ng love club natin ang mga lihim na gawain, kaya simula ngayon, mababago ang panlabas na anyo. Sa katunayan, patuloy pa rin tayong kikilos ng palihim nang hindi nila nalalaman. At ang mga kayamanang ito ay ililipat sa isang lugar na lihim kong inihanda. Natuwa ang mga ito na sinabi na tulad ng inaasahan sa ating boss. Dagdag pa ng isa na mabuhay ang love club natin. Napatingin sila sa gilid ng isang boses ang nagsalita na boss. Dinala ng deputy chief ang isang tao mula sa labas. Papasukin ko ba siya? Sumagot ito na bumalik na si Taenam. Papasukin mo siya agad. Sinabi nito na oy boss, habang nasa mission ako para sa Blue Dragons, narinig ko ang chismis na ginalaw ang club natin. Hindi naman totoo, di ba? Pagkatapos ng sobrang effort, malapit na nating maabot ang jackpot para matupad ang ating mga pangarap. Sumagot ang kanilang boss habang nagkatinginan ng dalawa na imposible. Kahit may ilang pagbabago, hindi naman yun gaanong makakaapekto. Pero, ano ang ibig mong sabihin sa jackpot? May nakuha ka bang mahalaga? Sinabi pa ni Taenam na hindi miyembro ng club natin si Il Tae. Pero, may ginawa siyang napaka-interesanteng alok sa pagkakataong ito. Kumaway ito sa kanila na sinabi na kumusta kayo, mga kaibigan. Ibig kong sabihin, nakakuha ako ng isang bagay na kahanga-hanga. Makikita ang labas ng gusali na sinabi pa nito na isang bagay na napakaganda na hindi niyo ito matatanggihan. Ito ang susi para makapasok sa ikawalong dormitoryo ng mga babae. Kaya ang ibig kong sabihin ay, at dito na po nagtatapos ang ika-101 kabanata.